Kapre sa Balete. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Irene, tubong Masbate, 48 years old, may 4 na anak at malapit na rin pong maging lola. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 3 dekada na ang nakakaraan. Sa katunayan ay bihira ko lang ito ikwento sa iba sa takot na ako'y pagtawanan lamang. Pero dahil sa channel ninyo na tinatangkilik ng mga taong tulad ko na naniniwala sa kababalaghan, ay siyang nagtulak sa akin upang ibahagi ito. Akala ko po noon ay hindi na ako makakauwi sa amin. Mabuti na lang at tinulungan ako ng aking mga kamag-anak. Nakakatawa man pong isipin pero minsan na po akong nakursunadahan ng isang kapre kung papaano at bakit siya ko pong isasalaysay sa inyo. Noon sa probinsya kung saan may piyestahan, doon kami dumadayo. Pero mas magandang dumayo sa piyestahan sa bukid. Mas maraming handa, mas bongga ang sayawan dahil walang limitasyon sa oras. Nagkataon din na lugar iyon ng mga kamag-anak namin sa parte ng tatay ko. Masayang masaya ako noon dahil muli kong nakasama ang mga pinsan at tiyahin ko na malapit sa akin. Ay mabuti naman at pinayagan ka ng tatay mo na umakyat dito sa bukid. Isahigpit ng kapatid kong yon. Nako! Opo, Chang. Mas maganda daw po na dito ako pumunta kaysa dumayo ako kung saan-saan na lugar. Mabuti naman. Pero habang naririto ka, mag-iingat ka. Abay marami ding dayo dito ngayon. Baka mamaya madagit ka ng kung sino-sino dyan. Mapapaluhod ako sa asin ng tatay mo nang wala sa oras. Hindi po, Chang. Wala po akong hilig dyan. Pagkatapos nga po ng piyesta, uuwi rin po ako kaagad. Bakit naman? Abay hindi pa pasukan. Pwedeng dumito ka pa para makasama mo ang mga pinsan mo. Gusto ko po yun. Pero depende po pag hindi ako sinundo ni tatay dito. Yan na nga bang sinasabi ko. Sana'y hindi naman minsan lang kayo magkita-kita ng mga pinsan mo. Pinsan! Tara na! Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Sige, Chang. Dun po muna ako. Oy, ingatan mo yung pinsan mo, Len, ha? Samahan mo kahit saan magpunta. Opo, Nay. May gustong makipagkilala sa'yo, pinsan. Mabait yun. Kababata ko. Naku, pinsan. Baka magalit si Chang. Makikipagkilala lang naman eh. Pero kung manligaw, edi sagutin mo. Naratnan namin ang mga nag-uumpukang mga kasing edad namin ni Len. Ang iba ay dayo galing sa iba't ibang baryo. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon ang kababata ni Len na si Elias. Siya ang nakapareha ko sa pagsayaw ng gabing yun. Masaya ang usapan namin hanggang sa may nagtanong na ikinatahimik ng lahat. Ano ba yan? Ang ganda ng usapan tungkol na naman sa balet ng tanong mo. Huwag mo nang banggitin yan. Anong balete? Anong tungkol doon? Hindi mo pa ba nakikita yung napakalaking puno sa tapat mismo ng bintana ni Len? Balete ang tawag doon. Kung ano man ang maririnig mo sa mga tao dito tungkol sa balete, huwag mong paniwalaan, pinsan. Kasi puro lang naman sabi-sabi. At saka, hindi pa namin napapatunayan yun. Puno lang pala yun eh. Anong meron? Kung magtatagal ka dito, malalaman mo. Nahiwagaan ako sa aking mga narinig. Kaya nang bumalik kami ni Len sa bahay, agad akong dumungaw sa sinabing bintana. Nakita ko ang isang napakalaking punong kahoy na hitik at may malalaking dahon. Higanteng puno. Namangha ako. Kaya naman nagpasya akong lapitan ang punong tinatawag nilang balete. Grabe. Ang laking puno nito. Ganito palang itsura ng balete. Kakatakot ang itsura. Parang korting higanting tao. At ang gaspang ng kahoy.
ka. Tinampian ko lang ng aking kamay ang puno. Gumalaw ng mga dahon. Pinsan! Ay, naku. Kinulat mo naman ako, pinsan. Anong ginagawa mo dito, pinsan? Gusto mo palang pumunta dito. Eh di sana nagsabi ka para nasamahan kita. Tiningnan ko lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking puno. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Ano ko? Malalagot ako nito kay nanay eh. Akala ko ba wag akong maniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa balete? Dahil hindi totoo. Pero sa akin, maniwala ka. Halika na. Hila-hila akong pinapasok sa bahay ni Len palayo sa balete. Inaasahan kong isusumbong niya ako kay Chang. Bagkus ay parang nakalimutan niya ang nangyari. Anong amoy yun? Sinong nagpabango sa inyo? Ikaw, Len? Hindi po, Nay. Saan naman ho ako kukuha ng pabango? Hindi rin po ako, Chang. Wala po akong pabango. Eh saan galing ang mabangong amoy na yon? Tayo-tayo lang ang nandito. Eh may ibang tao ba dito kanina? Naku, wala din po, Nay. Naku, ang nanay oh. Siya itong bagong dating. At saka, may naaamoy ka bang mabango, pinsan? Mabango nga. Meron nga. Saan galing yun? Oh, ako na ngayon ang tinatanong mo. Ay, teka nga. Abay, galing dito. Ay, dito nga sa labas ng bintanang ito. Oh. Nay, nanggagaling ang mabangong amoy sa balete? Ay, Diyos ko. Anong ibig sabihin nito? Len, lumapit ka ba sa balete, ha? O, ikaw. Ikaw, Irene. Chang, Hindi po, Nay. Huwag na kayong lumabas. Len, isara mo na ang bintana. Saan po kayo pupunta? Pupuntahan ko ang lolo Damien mo. Singbilis ng hangin ang pagkalat ng balita tungkol sa mahalimuyak na amoy ng balete. Kumpulan ang mga tao sa kalayuan habang pinagmamasdan ng malaking puno. Subalit lahat sila'y takot itong lapitan. Nagtaka ako, kaya naman ng araw din na iyon ay nagtanong ako. Ano ba ang pagkakaiba nito sa ibang punong kahoy? Ang balete ay pinamumugaran ng mga mabubuti at masasamang engkanto. Pero kadalasan, ito yung ginagawang tirahan ng mga kapre. Ho? Totoo, Chang? Yun ang kadalasang sinasabi ng matatanda. Iilan na dito ang nakakita. Talaga po? Akala ko kwento lang yan ng mga matatanda. Para takutin ang mga batang ayaw matulog ng tanghali. At mga batang naglalaro sa gabi. Yan din ang paniniwala ko noong kabataan ko, Irene. Pero kapag nagsalita ng mga matatanda, kailangan nating paniwalaan para hindi tayo malagay sa kapahamakan. Chang, Hindi na ikwento ng mga magulang mong tungkol sa balete? hindi po, Chang eh. Yun pong mabangong amoy na nanggagaling sa balete. Ano daw pong ibig sabihin nun? May naiibigan daw ang kapre. Umiibig din pala ang kapre sa normal na nilalang. Pero hindi nila matukoy kung sino ang naibigan nito. Marahil isa sa mga kababaihang dumadaan dito ang natipuhan nito. Dahil sa mahigpit na bilin ni Chang, hindi ko na muling nilapitan ang balete, lalo pat narinig ko na ang mga kakatuwang kwento tungkol sa kapre. Naku, pinsan. Eh bakit ikaw ang naghugas ng mga pinggan? Trabaho ko yan. Wala akong magawa. Hayaan mo na ako dito. Sige, buti nga yan. Kukunin ko na yung mga sinampay na damit sa labas. Pag natapos ang lahat ng gawain dito sa bahay, pwede na tayong mamasyal. Sige, pinsan. Gusto ko yan. Bago man lang ako umuwi sa amin, nasulit ko ng pagpunta ko dito. Sige, pinsan. Maiwan muna kita, ha? Konti na lang. Itatapos ko ng manghugasin nito.
Tutulungan ko si Pinsang magligpit ng mga sinampay para makapamasyal na kami. Ha? Ano yan? Parang may sumusutsot. Psst! Kaya na naman. Niloloko yata ako nila na. Sabi niya mangunguha siya ng sinampay sa labas. Pipiruin lang pala ako. Psst! Len! Pinsan, ikaw ba yan? Hindi mo ako matatakot, oy. Gawin mo na nga yung trabaho mo. Malapit na akong matapos dito, tutulungan kita. Irene, Ha? Hindi yun boses ni Len. Boses na nanggagaling sa labas ng bintana. Hindi ko nakita ang kabuuan nito dahil tinakpan ko na ang aking mukha sa labis na takot. Pero naaaninag ko ang isang malaking anyo na nakasilip sa bintana. Maitim na kulay at bangasin ang mukha. Sumigaw ako. Gusto ko mang magsalita ay walang lumalabas sa bibig ko. Umurong ang dila ko ng oras na yun. Naramdaman ko na lang ang malakas na pagyugyog sa aking balikat. Irene, uminahon ka! Ano nangyayari sa'yo? Pinsan, bakit ka sumisigaw? May nakasilip. Diyan sa bintana. Malaking tao. Diyan, may malaking tao sumisilip sa akin. Ay, Diyos ko! May sinabi ba siya sa'yo? Naagaw ba niyang iyong pansin? Magsabi ka ng totoo, Irene. Magsalita ka! Akala ko po si Len. Akala ko si Len yung sumusutsut sa akin. Tapos, narinig ko po. Tinawag ang pangalan ko. Hindi po boses ni Len. Paglingan ko, nakita ko. Kilala ka niya? Hindi kaya ikaw ang babaeng naibigan ng kapre? Nay, kasi po, Anong ginawa niyong dalawa, ha? Ikaw, Len, hindi bang sabi ko sa'yo, huwag mong palapitin si Irene sa baleting yan? hindi ko ho napansin, Nay. Naramnan ko na lang ho na hinahawakan ni Irene yung balete. Ano? Ay, Diyos ko! Ay, huwag naman sana! Huwag naman sana! Dahil sa labis na takot dulot ng malaking boses na narinig at anyong naaaninag ko, hindi na ako muling lumalapit pa sa bintanang iyon. Ni sumilip ay hindi ko na ginawa. Nagdesisyon din si Chang na ipaputol ang balete. Ngunit muli silang nabigo. Makailang beses na raw kasing tinangkang putulin ito pero napuputol daw ang kahit na anong matalas na bagay na ginagamit dito. Kinagabihan, mahimbing na kaming natutulog. Irene, halika. Bangon, Irene. Samahan mo ko, mahal ko. Halika. Halika. Malinaw kong naririnig ang mga salitang iyon. Hindi ko magawang idilat ang aking mga mata. Hindi ko magawang gumalaw para bumangon. Ramdam ko ang mainit na katawan na humihele sa akin para lalo pa akong maidlip sa pagtulog. Nagising ako sa boses ng Chang at Len. Nasa tabi ko na sila at pilit akong ginigising. Tiyang, Pinakaba mo kami, Irene. Kanina ka pa namin ginigising. Bumangon ka ba kagabi, pinsan? Saan ka nagpunta? ha? Hindi. Sabay tayong natulog kagabi, pinsan. Ang himbinga ng tulog ko eh. Natulog kang puno ng putik yung paa mo? Saan galing ang makapal na putik na to? Chang, wala po ito kagabi. Kaya nga, Irene. Gusto naming malaman kung lumabas ka pa ba kagabi. Hindi po, Chang. Maniwala po kayo sa akin, hindi po talaga. Sinong maniniwala kung kitang-kita ang ebidensya sa aking mga paa?
Hindi ko masisisi sina Chang at Len dahil ako man ay nagtataka. May koneksyon ba yun sa boses na narinig ko sa aking panaginip? O panaginip nga lang ba ang nangyari sa akin? Nahihiya na tuloy ako kina Chang kaya minabuti ko na manatili na lang sa loob ng bahay at gumawa ng mga gawain sa kusina. Bakit ayaw mo nang lumabas ng bahay, pinsan? Natatakot ka ba? Oo, pinsan. Kasi pakiramdam ko parang may laging nakasunod sa akin. Huwag mo nang pilitin ang pinsan mo kung ayaw, Len. Hindi tayo nakakasiguro sa kaligtasan niya. Dumito ka na rin lang sa bahay. Samahan mo si Irene. Okay lang po ako dito, Chang. Napakalakwatsyera kasi ng pinsang mong yan. Wala namang nunal sa talampakan. Pero kung saan-saan napapadpad. Sige na nga po, inay. Hindi na rin po ako aalis. Dito na lang po ako sa bahay. Okay din yun sa akin, pinsan. Basta ba dito ka na tumira sa amin? Magkatabi na rin kaming natutulog ni Len. Akala ko ay hindi na ako muling mananaginip pa. Pero muli ay naramdaman ko na naman ang nakakaantok na paghele. Kinabukasan, kinuwento nila sa akin kung ano ang nangyari. Len, anak, bumangon ka. Nay, bakit po? Nasaan si Irene? Ang lalim na ng tulog ko ni. Si Irene, nandito sa tabi. Oh. Nay, nasan si Irene? Katabi ko siyang matulog kanina. Ay, sinasabi ko na eh. Mas malalim pa ang tulog mo kaysa sa binabantayan mo. Nay, si Irene yun na. Ay, Diyos ko. Galing sa labas ang boses na yon. Samahan mo ko, Len. Madali ka! Nay, si Irene nasa harap ng balete. Nakapikit ang kanyang mga mata, pero sumasayaw siya. Tulungan mo ko. Hawakan natin siya. Ipapasok natin siya dito. Madali ka! Sige po. Madali ka! Hindi na magandang nangyayaring ito sa pamangkin ko! Nangyayari daw ang lahat ng iyon dahil nasa ilalim ng hipnotismo ng kapre ang aking isipan at buo kong katawan. Bilang kanyang panunuyo hanggang sa mahulog ako ng tuluyan sa kanyang itim na kapangyarihan upang sumama sa kanya. Matitigil lang daw ang lahat kapag meron na akong kasintahan at nakapag-asawa na. Isang araw, dumating si Elias. Nagpaalam kung pwede siyang manligaw. Nasa hustong edad na si Irene, pero may mga magulang pa rin siya. Sa kanila ka dapat magpakilala at magpaalam, hindi sa akin. Pag uwi po ni Irene sa kanila, dadalaw po ako sa bahay nila. Formal po ako magpapaalam sa kanyang mga magulang. Hindi pa ako handa, Elias. Lalo pa ngayon. May gumugulo sa utak ko. Tungkol ba sa balete? Huwag mo nang isipin yan, Irene. Basta umiwas ka lang sa malaking kahon na yan. Hindi ka gagalawin yan. Mukha kasing napag-iinteresan siya ng engkantong nakatira dyan, Elias. Nako, wag ko kayo magpapaniwala sa mga engkanto. Sabi-sabi lang po yan ng mga sinaunang panahon. Hindi po totoo yan. Sana nga. Okay lang ba na gabi-gabi ako pumunta dito para dalawin kita, Irene? Kung sino man yung nagkaka-interes sa'yo, baka tumigil yan pag nakita ako. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa engkanto? Tao ang tinutukoy ko, Irene. Hindi ako nagpapaniwala sa mga engkantong yan. Hindi. Masugid ang ginawang panliligaw sa akin ni Elias. Tinupad niya ang kanyang sinabi na dadalaw siya sa akin gabi-gabi. Iginatuwa ko yun dahil mula nang umaakyat siya ng ligaw, naging mahimbing ang aking pagtulog. Pero pagdating ng 3 gabi... Uy, may hinihintay siya. Baka nahuli lang. Huwag kang mag-alala, darating na yun. Anong pinagsasabi mo dyan? Wala akong hinihintay, no? Meron kaya. Kunwari pa to. Kanina ko pa napapansin na humahaba ang leeg mo dyan. Hindi naman masyado pinsan. Pero nangako kasi siya, di ba?
At hindi siya nangangako kung hindi niya kayang tuparin. Nasa kanya na yun. Pero sana nga. Ayoko kasi ng taong sinungaling eh. Kaya bahala siya. Walang Elias na dumating at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naglaho si Elias. Ni kamag-anak niya ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Makalipas ang 1 linggo, naggulat kami sa bagong Elias na humarap sa amin. Elias! Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng kapre. Totoo nga ang sabi ng pamilya niya. Nasiraan na siya ng bait. Elias, nakikilala mo pa ba ako? Oo, kilala kita. Talaga? Sino ako, Elias? Anong natatandaan mo tungkol sa akin? Babaeng kapre! Hindi. Normal akong tao, Elias. Ako to, si Irene. Irene? Oo, natatandaan ko. Ikaw si Irene. Oo, ako nga. Irene? Asawa ng kapre? Bakit nag-iba na siya? Ush! Ano nangyari nung gabing bago siya nawala? Tulog! Nagselo sa kanya ang kapre pinsan. Nang gabing yun, papunta na siya sa iyo. Bigla na lamang daw siyang nagtatatakbo habang umiiyak. Tinakot siya ng kapre. Pinakitaan daw siya ng totoo nitong anyo. Yun ang huling pagkakataon na nakita ko si Elias. Tuluyan na siyang nabaliw. Palakad-lakad na lamang sa lugar na iyon, kausap ang sarili at walang ibang bukang bibig kundi ang kapre. Ayaw akong tigilan ng aking mangingibig. Ginagawa nito ang lahat para makalapit sa akin. Sa araw na yun, naging balisa ako sa aking pagtulog. Napakamaalinsangan ng panahon at parabang sa bawat galaw ko ay may nakasunod na mga mata sa akin. Irene, bakit hindi ka mapakali dyan sa higaan? Naririnig ko ang lagitnit ng katang hinihigaan mo. Pasensya na po, Tiang. Napakamaalinsangan po kasi. Ano? Tignan mo nga ang suot ko. Doble-doble na sa sobrang lamig ng panahon. Ho? Pero, Tiang, init po talaga eh. Pawisan nga siya, inayo. Pero Irene, totoong sabi ni nanay, kanina pa nga ako giniginaw dito. Ha? Pero ang init talaga. Subukan mong maligo, Irene. Baka dala lang yan ang init ng katawan. Opo, Tiang. Kahit 10 oras ng gabi ay binabad ko ang aking sarili sa tubig. Nang maibsa ng kaunting init sa aking katawan, ay huminto na ako. Pero nakailang hakbang pa lamang ako ay mas matinding init pang pumasok sa buo kong katawan. Paglagay ka ng tubig sa maliit na palanggana, Len. Pagtunaw ka ng asin sa tubig. Opo, Nay. Tiang, Huminahon ka, Irene. Alam ko ang gagawin ko. Wala akong alam tungkol sa mga kung ano-anong orasyon. Pero alam ko kung paano ka pakalmahin. ang init. Ano po bang nangyayari sa akin? Bakit ako nakakaramdam ng sobrang init sa katawan? May gustong pumasok sa katawan mo upang magawa niya ang gusto niya sa'yo. Tinatawag ka niya, Irene. Tulungan niyo po ako, Tiang. Ay, Panginoon ko! Len! Nasaan ka na ba? Dali mo na yan dito, bilis! Heto na po, Nay. Itapat mo kay Irene. Saan mo ilagay? Sige po. Nay, may binubulo si Irene. Ano pong sinasabi niya? Alam ko na kung anong klase ng kapre ang nagkagusto sa kanya. Kilala ko na. Marami yung klaseng kapre, Nay. 2 uri ng kapre. Ang kapreng garanga. Siya ang gustong sumapi sa katawan ng pinsan mo. Noong itinatapat na raw ang tubig na may tinunaw na asin, kumalma na raw ako hanggang sa makatulog.
Ang sabi nila, maswerte pa nga raw ako dahil kapreng garanga ang gustong sumapi sa akin. Kapreng nagkakagusto sa babae kumpara sa kapre na kung tawagin ay adus, nagulo at malas ang hatid. Nananakit at sumasapi upang makapanakit ng kapwa, pero walang sino mang tao ang gustuhing masaniban ng alinman sa dalawang kapre. Maring, iwan ko na rito ang kalabaw. Ay, salamat po, Lolo Damian. Naku, sa edad niyong yan, kayang-kaya niyo pa rin sumakay sa kalabaw. Aalis na ako. Babalik ako bukas. Yan na ho bang maghahatid kay Irene hanggang sa bukana? Panginoon ko. Sa lakas ng boses mo, Maring, duda akong hindi matutuloy ang pag-alis sa Irene bukas dito sa lugar na ito. Bakit naman po, Lolo Damian? Dahil bukas ang kanyang tega. Lalo pa kung usapin ay tungkol sa kanyang babaeng sinisinta. Ay, nako, alis na ako. Tiyak kung hindi na rin matutuloy pa ang pag-alis bukas. Diyan ka na, Maring. Bakit daw po hindi ako matutuloy sa pag-alis bukas, Chang? Hindi ko rin maintindihan si Lolo Damian. Malalim kung magsalita yung matanda. Nakapag-iimpake ka na ba ng mga gamit mo? Opo, Chang. Handa na po akong umuwi bukas. Sabik na akong makabalik sa amin. Nakahanda na ang lahat. Sa wakas ay matatakasan ko na ang kapre sa balete. Kinaumagahan, maaga akong nagising, pero bago pa man ako nakagayak, narinig ko na ang mga hiyaw at takot sa boses ng mga tao sa labas. Walang ibang gagawa dyan, kundi kapre! Chang, totoo po bang ang kapre may gawa niya sa kalabaw? Ano na ako makakauwi? Yun ang paniniwala ng lahat. Walang taong pumapatay ng hayop sa ganyang pamamaraan, Irene. Hindi na ako makakaalis, Chang. Paano na ako ngayon? Naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang kilos at sagot ni Lolo Damian. Alam niyang mangyayari ito. Maring, pumunta kayo sa kubo. Kasama ang dalawang babae. May nagpatawag sa inyo. O siya, sige, pupunta kami. Walang buhay na nakahandusay sa lupa ang kalabaw na siya sanang maghahatid sa akin paalis sa lugar na iyon. Pangamba at lungkot. Nawalan ako ng pag-asang makaalis pa sa bahay ng Chang. Nang oras ding yun ay isinama ako ng Chang sa kubo ni Lolo Damien. Tuloy kayo. Ay, Lolo Damian, bakit niyo kami pinapunta dito? Alam nating delikadong pamangking ko na lumabas ng bahay. Mas mapanganib kung doon tayo mag-uusap sa bahay ninyo. Tandaan ninyo, upang matakasan ng isang kapre, ang kailangan niyang marinig ay ang kabaligtaran ng inyong sinasabi. Matalino at tuso ang mga engkanto. Kayang paikutin ng kanilang itim na kapangyarihan ang isang tao. Kaya pala. Hanggat sakop ng kapreng garanga si Irene, iwasan mong malapitan siya ng isang taong hindi ninyo kilala at estranghero sa inyong mga mata. Dahil maaaring yun ay kapreng garanga na naganyong tao. Chang, gusto ko na pong umuwi sa amin. Oo, Irene, makakauwi ka. Lo, sabihin niyo na po sa amin kung anong dapat naming gawin. Bumalik kami ng bahay. Normal kaming nag-uusap na parang walang nangyari. Kumuha kami ng papel at ballpen. Nag-uusap kami tungkol sa kung papaano ako makakaalis ng lugar na iyon sa pamamagitan ng pagsusulat. Mahirap, matagal, hanggang sa plano namin ay natapos. Tandaan nyo, ha? O ikaw, Len, baka kung saan-saan ka pa pupunta, ha? Pagkagaling sa palengke, bumalik agad kayo dito.
Huwag kayong magpapaabot ng dilim sa daan. Opo, inay. Ay, pasensya na. Hindi ako makakasama. Masama kasing pakiramdam ko. Kaya ikaw na ang sumama kay Irene. Diyan sa pinsan mo. Opo, Chang. Basta po, pagkatapos naming mamalengke, uuwi po kami kaagad. Yun daw ang kabaliktaran sa planong dapat mangyari at yun ang dapat na marinig ng Kapreng Garanga. Kinabukasan, maaga kaming gumayak ni Len. Sumakay kami ng kalabaw patungo sa bukana ng bukid. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang makarating na kami sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, bumaba si Chang. Dala ko na lahat ng gamit mo, Irene. Salamat po, Chang. Dala niyo rin po ba ang mga gamit ni Len? Oo. Pero ayos lang ba talaga na dito muna manatili sa inyo si Len? Kahit po habang buhay na siyang dito tumira, Chang. Pati po kayo. Nakakatakot po kasing tumira sa lugar niyo. Ayos na ako doon, Irene. Mas panatag na ngayon ang loob ko dahil alam ko na kung anong klaseng kapreng nakatira doon. Huwag niyo akong alalahanin. Matanda na ako para magustuhan pa ng isang kapre. Ayon kay Chang, 2 araw paglisan ko sa lugar na iyon ay isang napakabahong amoy ang sumakop sa buong baryo na nagmumula sa balete pero nawala iyon pagkalipas ng 5 araw. Yun ang huling pagkakataon na umakyat ako ng bukid. Salamat sa Diyos dahil hindi niya hinayaang makuha ko ng Kapreng Garanga. Sa kasalukuyan ay may sarili na akong pamilya at masaya kaming nagsasama ng aking butihing asawa at 4 na mga anak. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at pagpalain tayong lahat ng may kapal.